Kapatid, sandali lang. Kung bibigyan ka ng isang linggo bago mawala ang lahat ng meron ka sa buhay mo, ano pong gagawin mo? Papatuloy ka ba sa buhay mo na parang normal lang, sa paghahanap buhay, sa pag-ipon, o gagamitin mo ang lahat ng meron ka para sa kasiyahan mo o sa mga makamundong bagay? O gagamitin mo ito para sa kaluwalhatian at sa gawain ng ating Panginoon? Kapatid, sa Book of Luke po, chapter 16, ay nagkwento po ang ating Panginoong Yesus tungkol sa isang manager. Ano po, alam niyang matatanggal na siya sa trabaho niya kahit gumawa po siya ng paraan para sa future niya. Ano po, pero kapatid, ang nakakagulat dito, ginamit po ng Panginoong Yesus ang kwentong ito para turuan tayo tungkol sa eternal life. Nabasa po natin ang Book of Luke chapter 16 verse 1 to 13. Ano po, ito po ay isang parable o talinhaga tungkol sa isang mayamang amo na may manager na inakusahan ng pag-aaksaya ng ari-arian. Natanggalin na po siya ng amo. Ano po? Kaya mabilis siyang gumawa ng paraan. Ang ginawa niya po ay binawasan niya ang utang ng mga tao sa kanyang amo para magkaroon siya ng pabor sa kanila. At sinabi po ng Panginoong Yesus na ang manager ay naging shrewd o wise sa paghahanda para sa future niya. Naging matalino. Kapatid, ang focus po ng chapter 16 o ng parable na ito ay hindi po pandaraya, kundi kung paano ginagamit ng tao ang resources na meron siya. Ano po bang itinuturo at mensahe ng Panginoon dito sa parable nito? First, that everything we have belongs to God. Lahat po ng meron tayo mga kapatid. Tulad po ng manager sa parable, we are all just manager din po. Hindi po tayong tunay na owner ng lahat ng meron tayo. Stewards lang po tayo ng mga bagay na ipinapahiram at ipinagkakatiwala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Dahil sabi nga po sa Psalms 24:1, the earth is the Lord's and the everything in it. Ano po? Kahit ano man po ang meron tayo, pera, oras, talent, ano po, resources o status natin sa buhay, mga kapatid, ito po ay pinagkatiwala lamang ng ating Diyos sa bawat isa sa atin. Pangalawa, use temporary wealth for eternal purposes. Gamitin po natin ang mga bagay na meron tayo para sa pangwalang hanggang mga bagay, para sa gawain ng ating Panginoon. Kaya nga po ang sabi dun sa verse 9, use worldly wealth to gain friends for yourselves so that you will be welcomed into eternal dwellings. Ngunit, mga kapatid, hindi po ibig sabihin na mabibili natin ang langit. Ano po? Ang ibig sabihin po dito ay gamitin po natin ang resources na meron tayo para sa kapurihan at gawain ng ating Diyos. Helping people, supporting ministry, sharing the gospel, or blessing others in Christ. Ano po? Pangatlo, faithfulness in small things matters. Mahalaga po na ang katapatan ng bawat isa sa atin sa mga maliliit na bagay. Sabi nga po dun sa verse 10, whoever is faithful in little is faithful also in much. Dito po tinitingnan ng Diyos kung paano tayo maging faithful kahit sa maliit. Dahil kung hindi na po tayo tapat sa maliit na bagay, paano pa po niya tayo pagkakatiwalaan para sa mas malalaking bagay? Ano po? At pang-apat, you cannot serve both God and money. Hindi po pwedeng dalawa ang pinaglilingkuran natin mga kapatid. Sabi nga po sa verse 13, you cannot serve both God and money. Kapatid, hindi naman po masama ang pera. Hindi naman po masama ang kayamanan. Pero ang mali, kapatid, pag ginagawa na po nating Diyos at Panginoon ang pera sa buhay natin. Tanging ang ating Panginoon Kristo lamang mga kapatid, ang ating Panginoon, ang dapat nating gawing Diyos at Hari sa buhay natin. Kapatid, lilinawin ko po ulit, hindi po pinupuri ng Panginoong Isus ang pandaraya ng manager sa parable. Ang pinupuri niya po doon ay ang pagiging wise and prepared nito tungkol sa future. Ano po ang hamon ng Panginoong Isus? Ano po para sa bawat isa sa atin sa parable na ito? Na kung ang mga tao nga po ay sobrang wise o matalino para sa temporary things, gaano pa po ba dapat tayo na maging wise para sa eternal things? Ano po? Nangyayari po hanggang ngayon, mga kapatid, karamihan po sa sobrang pagnanais natin na maging maganda ang future natin o ng pamilya natin, nakakalimutan na po natin yung eternal things. Madalas, marami tayong plano para sa buhay natin dito sa lupa, pero nakakalimutan natin ang tunay na plano ng Diyos sa buhay natin. Kahit nais po ng Panginoon na ipaalala muli sa atin na ang lahat ng meron po tayo dito sa lupa, mga kapatid, ay temporary lamang. Pero pera, bahay, trabaho, status natin sa buhay, lahat po nang yan, iiwan din natin lahat yan mga kapatid. Pero ang mga bagay na ginagawa natin para sa gawain ng Diyos at sa kanyang kapurihan ay may eternal value mga kapatid. Kaya nga po ang sabi sa Matthew chapter 6 verse 20, mag-impok kayo ng kayamanan doon sa langit. At mga kapatid, gamitin po natin ang ating buhay, ang ating oras at resources na meron tayo hindi para lang sa kayamanan dito sa lupa,
kundi para maging mas mayaman tayo sa harap ng Diyos. Dahil sa dulo, kapatid, hindi tatanungin ng Diyos kung gaano karami ang kinita mo. Hindi kung gaano karami ang sasakyan mo. Hindi kung gaano kalaki ang bahay mo. Hindi kung gaano ka kasikat. Hindi po, kapatid. Hindi kung gaano ka naging faithful sa Kanya at sa mga bagay na ipinagkatiwala niya sa iyo. Mga kapatid, palagi po natin tandaan ng Panginoong Hesus po ang greatest treasure at eternal investment ng buhay natin. Amen?